po natin, 3 minutes after 9 o'clock in the morning. Hello, hello, hello. Kumusta ko po? Yaki peripangan sana po ko kay mayap akabilyan, mangisnawa pa, mabibye, at gana-gana sana ang problema, batinga na kayo. Papi? Grasya dapat. Kali, disgrasya ka. Happy Monday! 14 po ng Abril 2025 at 28 days na lang bago ang national and local election. Kaya po, kung napapansin nyo sa mga lugar ninyo, ang dami nang naririnig, nakikita, mga kandidato. Napapansin din ninyo, ang boses ni Boy Santiago galing sa Ilong. Ilong and winding road. Kamusta na ka, papi? Ayos so far. Kumusta ang Palm Sunday mo? Oh, very nice. Are you ready for the Holy Week? Of course. Mamaya na kang pera. Oh, ito ko. Palitan ng piso sa dolyar, 57.22. Ang yen, 0.40. Pound, 74.25. Hong Kong dollar, 7.38. Canadian dollar is 14.94. Singapore, 42.98. Australian dollar ni paring Abel at Maring Lou Mendoza, 35.61. 151.85 ang Bahrain dinar. Saudi Real, 15.24. 15.58 naman ang United Arab Emirates drum. Euro ni Senyor Raul Copacino, 64.07. 0.0394 ang Korean won. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Sherwin Levin Reyes, Elmer Villanueva, Benji Duca Cunanan, Jomar Pantig, Edna Katanghal-Nabong, Enrico Panlaki, Yamjin Gonzales. Magandang umaga sa inyo. Kasama na si Alma Tayag Panlaki. At etong mga graduates and awardees ng Pampanga High School 2025. Congrats sa inyong lahat mula sa PHL family. Noong 14 Abril 1949, pasok na mga demonyo. Kasi heater tayo ngayon. Ay, pasensya na po, ha. Okay, so yung boss nila, palabas na. Pumasok bigla yung amo nila, Boy Santiago. Ayun, sumasagot sa pangalang Don Marco. Okay. Pag-exit niya, pumasok naman yung dalawang spirito. Sumabay. Oo naman, no. Bad boys. Ay, ayusin nyo yan, ha. Patangin mo pa nga Lagyan nyo din. kaya ng electric fan sa loob yung aircon. Ano, siguro saya-saya. Ano pangalan mo? RJ. Pagka pumalpak yan, wag po si CJ, si RC. Tama ba yan? Papi, Ricardo Y. Ocampo. Kilala mo yun eh. Mibay siya San Fernando, 1926. Pengari na Benito Ocampo at Pascuala UC. Yapin nga sandang Jesse James ng Pampanga. 16 years old, may kiabinek in 707 guerrilla unit at linabang karingapon. Kabat na ng gera, may silbihan sarhento kayong Philippine Army, may assign niya kayong Valeriano Command. Idaratang markang bungo. Din na ba rin papi? San Yang Fernando, anak-anak Marcang ka, Bungo, yes. Yung mitagang kaya kay Marka, lanay bungo. Iti, metong yung matindirang kalaban ding Hook Balahap. At kabat megin Chief Security Officer ng Pampanga Governor Jose B. Lingad. May ambush siya kay Lubao, April 14, 1949. May nibatan niya Holy Angel University Center for Kabampangan Studies, pamanimuna ng Rabbi Pangan Tanting ko. Abril 14, 2005, nabulabog ang Metro Manila matapos mong kumalat sa internet at text messages na magkakaroon ng tsunami at malakas na lindol na aabot sa intensity 9. Pinabulaan na naman ng PBOX ang balita. Walang nangyaring lindol at tsunami ng araw na yon. Sana po magtuloy-tuloy. Pagdasal pong natin na sabay-sabay na sana huwag ipahintulot ng pong may kapal kang mga po na nangyari sa Myanmar. Fake at news. Sa Thailand, no? Yun, hindi po fake yun. Marami pong mga buhay at ari-arian ang napinsala. So praise the Lord for that. Itong Holy Week, hingin natin sa Diyos
ang kanyang patnubay. Of course, walang makakakontra because it's God's will in God's time, papi. Sa India, naniniwala sila na ang pagkain ng buhay na isda ay nagpapagaling ng hika. Ano sa Kapampangan ng hika, Boy Santiago? Hika, Kapampangan. Yes. Sabi ko na nga ba eh. Sirit, Siret. ika. Bakit ka mo? Ano nga? Bakit? Ba, di ba tinanggal ko yung H? Ika. Pwede ka Kapampangan na ako. Ano eh. Pwede na tayo mag-asma. Mag-asma na rin. Ikaw original kang asma. As my wife. Oo. Oh. Ako nang mamasa. Sige. Mas buo ko boss kaya sa akin. Maka 95.1 ko. 1% lang sa mga inaaning mais sa Amerika ang kinakain ng tao. Yung 99% ginagamit sa paggawa ng ethanol, fructose syrup, cornstarch, at ang iba naman nagiging pagkain ng hayop. Pag ganun. Alam mo ba nung ako'y nasa Ohio, kila paring Congressman Nersalanga, Aha. napakalawak ng Ohio, papi. Eh, yung pinagtatrabaho ang university ni paring Ner. Yung kitchen nila at any given time, nagpapakain ng 9,000 na estudyante. Daily. Ay, hindi lang nga anim ng kitchen nila eh. Sobrang Hindi lang yun, dami. papi. So, ibig sabihin, alam mo ba kung anong tawag nila doon sa lalagyan nila ng mais na inaani? Ano. Hindi mo pwede ilagay sa warehouse yan eh. Hindi warehouse ang tawag. Ano Mga tawag? silo. Oh. Yung bilog na napakalaki na kailangan gumamit ka ng crane bago mailatag yung mga itinatagong mga mais. Malaking supot. Hindi lang. Hindi lang. Malaking malaki. Basa. Ang salitang millionaire ay unang ginamit po ni Benjamin Disraeli noong 1826 sa nobelang Vivian Grey. Ano ba ang pakihulugan mo sa millionaire, Boy Santiago? Mayaman, milyonaryo. Alam mo ba na ang Pilipino milyonaryo pero pagkunwari lang? Makikita mo na yung pera salwak sa bila kaya ba't ala na? Ala, jowa na. Gastarula. Uy, takalugura mo mapagala, may tenero ko, nung ayak magkamali. Hindi Kaya yan. bakulod dya. Ah, Iparing ala. O takot na me. Nanangkutan mo kaya, pare. Ay, ala, pare. alaner ko. Wow. Yan ito, may laos siya rin. O Belayam yan. tinaos ding milyonaryo, Boy Santiago. Milyon na yung pera niya. Naniniwala ka ba? Doon sinabi ko nga sa iyo, mapagkunwari lang tayo, hindi man totoo tayong hindi milyonaryo. Sample lang ka mo. Filipino family. Bahay lang, milyon na yun. Eh. Okay. Kotse, milyon na. Okay. Oh, yung Gamit sa loob ng bahay. sobrang milyon. Okay, tama. Mga damit, sapatos, etc. Halata yun. Halata. Pero pagkakitnan me, Ala. Joko, basta ay rugo ka sa akin. Binalabas mo. Ay rugo, sakto ko mo. Mabibiya ko rugo kayong utang, ano. Leme RJ, uli nga lang yung utang, bigote na lang mitagan kayo. Teme sila bang kanya na mga 1,000 yan? 500 siguro. Nanilagay ko tulid mo to? Jonel? Baka 300. Nino? Yan, 300? Jay. Diyos ko, manay may ka 300, maka-advance na pinay. Lawan mo niya, makabili kitang kayang susunod o uniforme. Ay, beautiful. Low maintenance. Oh, beautiful morning, Miss Rosby Espirito from Madam Maria Victoria. Kaya kakompleto yung lagi. O, siyempre. Sige, Boy Santiago. Ba't saka Ang gawan mo, greet mo na lang, kay basan mo na itong makatoka kaya. Now na. Ay, magandang umaga, Dario Cunanan. Happy Monday. Sabi niya, Holy Monday. Congrats kay Christian Ivan Cunanan. Graduation today at Angeles City High School, Science High School. Ayun, para makumpleto. Tony Sinamban, Jacob Bossing Albior, at si Renato Ocampo, Leandro Lacanlale, Del Mundo Mural Art. Good morning, Boss Perentito Boy. Boyet Vergara, si Buboy Fernando, Leandro, at Triple M's. Magandang umaga sa iyo. Sabi niya, pa-shout out po sa mga apo, si Sam, Ainsley, Dane, at si mamaya na yung birthday. Baka mamaya sumablay. RJ, magiging, kuwan ba yan, mag-yellow o blue? Ano ba ang ginawa mo, heater o aircon?
Andar na yan. Alamin natin. Nag-iwan po sila ng 3 duwende sa loob na may pamaypay. Mamaya po, alamin natin. Magsilayas na kayo. Okay na kayo. Uwi na kayo, ha? Papi! Ano yan? Pakinggan mo to. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng ranking ng lahat ng senatorial candidates sa ilalim ng ticket ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito'y base sa pinakahuling survey ng kumpanyang Pulse Asia. Nilabas ito nito lamang nakaraang linggo. Katunayan, simula nitong nakaraang Enero 2025, kapansin-pansin na lahat ng 10 Duterte allied candidates ay pare-parehong tumaas ang preferential score. Si Senador Bato de la Rosa na biglang bumulaga sa 3rd place, tumaas ng 7.5% mula noong Enero. Naglalaro naman sa positive 8 hanggang 15% ang nadagdag sa dami ng posibleng bumoto kay Attorney Jimmy Bondoc, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Congressman Rodante Marcoleta, Dr. Richard Mata, Pastor Apollo Quiboloy, Attorney Vic Rodriguez at Philip Salvador. Samantala, nangunguna pa rin at solo sa number 1 spot si re-electionist Senator Bongo na lumampas na sa 10% puntos ang lamang sa susunod sa kanya sa survey. Ginawa ang survey ng Pulse Asia ilang araw matapos dalhin sa ICC si dating Pangulong Duterte. Dati na sinabi ni Vice President Sara Duterte na naniniwala siyang magpapa-black vote ang taong bayan sa tinaguriang Duterte 10 candidates. Karagdagang balita, nangako po si dating senador at Independent Senatorial Bet Bam Aquino na isusulong ang makataong transisyon patungo sa modern jeepneys bilang tulong sa mga tsuper at operator sa bansa. Ito ang pangako ni Senator Bam sa kanyang dialogo sa iba't ibang jeepney transport groups sa bansa. Ayon kay Senator Bam, gusto ng mga jeepney driver at operator na mag-modernize ng kanilang mga sasakyan, ngunit nahihirapan sila sa mga gastusin para matustusan ito. Nais naman ng mga jeepney driver at operator na magsilbing boses nila si Senator Bam sa Senado pagdating sa issue ng jeepney modernization. Kapag muling nahalal si Senador, balak din Aquino na palawakin pa ang libreng kolehiyo at tiyaking nakikinabang ang mga estudyante sa libreng pabaon na nakapalob sa batas. Isusulong din ni Aquino ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino, kabilang ang mga out-of-school youth. Mag-time check na, Boy Santiago. Alas 9:15 na po ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Boto tayo! 1. Pero sino? 2. Pakinggan nyo! 3. Magbubukid party list! 4. Pamela 1 magbubukid sa listahan. Pamela 2 magbubukid iboto nyo. Pamela 3 magbubukid go sa ani. Pamela 4 sa balota 44. Gumalaw tayo now, boboto ako, ikaw. Bubukid party list 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto. Paid for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama pa rin si Boy Santiago, Peripangan and Albert Lacanlale. Bukas na. Japan. Darating na ba bukas? Ay, sa ano pa sila? Ang ganyan, next week pa yun. Saka pa. 21 nandun yun. Anong next week? Tama? Ah, Yan ka na naman. Pati sa mathematics, umina ka. uuwi na yun. Saan? Sa Japan. Galing Siya. Japan. Oo. Rom Bernardo, magandang umaga sa iyo. Si Atty. Romeo Torno, konsehal ng Lubao. Gold Araw, ng Laos Paule,
at Marites David. At tax deadline po bukas. Nananawagan na siya. Oo nga, no? 15. Bukas na yun. O kayo mga nakikinig po, tsaka mga nanonood, wala pong diferensya ang inyong mga radyo. Boses po namin ang may diferensya. Tama ba, Boy Santiago? Correct. O lampas pa ng tama. 10 lugar sa Pilipinas ang makararanas na sobrang init dahil sa tinatawag na dangerous index levels nitong araw na ito. Kaninang alas 5 na madaling araw, ang sabi ng Pag-asa, ito yung mga lugar na may heat indices ranging 43 degrees Celsius to 44. Alam nyo naman yan, kinukumpara lang po yan sa lagnat. Diba, sabi, Papi, pagka nangungurenta ka, Mataas yung lagnat mo. painit ka. No. Itong naiya sa Pasay, Metro Manila, 44 degrees. Ethiaga, Isabela, Sangli Point, Cavite, 44 degrees. Dagupan City sa Pangasinan, Tuguegarao City sa Cagayan, Subic Bay sa Olongapo, San Ildefonso, Bulacan, Ambulong, Tanawan, Batangas, San Jose, Occidental Mindoro, Dipolog, Zamboanga del Norte. Yun po, nasa 43 degrees Celsius. Kasi yung mga nasa 42 degrees to 51, nasa danger category na po yun. Yun namang areas with 33% or 33 degrees Celsius at 41, nasa extreme caution category. Please stay hydrated. Pagkakasagsagan ng init, manatili muna kayo sa inyong mga bahay. Baon If ng you have to tubig. go out, please bring an umbrella, wear a cap, and stay sa shades. Huwag yung nakabilid kayo sa araw. O, yung mga may hilig sa dagat, ayaw natin maging KJ. Pero pag nasunog ang balat nyo, may problema kayo. Kaya mag-iingat po tayo. Kasi hindi kaya ng katawan ng tao yung tinatawag na relative humidity. Pagkatapos mainit din ang simoy ng hangin. Samantala, meron namang frontal system at easterlies ang magdadala naman ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. Yung frontal system nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Ito ay maaaring magpaulan sa Batanes, Cagayan and Apayao, at scattered rains and thunderstorm naman dahil sa easterlies ang mananaig sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Moderate to heavy rain sa lugar na ito ay pwede magresulta ng mga flash floods, landslides, ayon sa Pag-asa. Mag-ingat po. Yung extreme northern Luzon, papiiwan nyo sa extreme northern Luzon, anong mga lalawigan na nasa sa isip mo? Yung mga Isabela, Cagayan. Okay. Yan, ako. Yung tip, no? Sa dulo na Luzon. yun. Ito kasi magkakaroon ng mga moderate na hangin at saka coastal waters. Sayang, kung halimbawa magkakasakit kayo, pagkat kayo nasa beach, nakabilad sa araw. Lalo na po, mag-iingat sa mga dagat na merong mga jellyfish, for example, starfish, o yung dikya, yung mga nangangagat, mga magulang, bantayan ang inyong mga anak. Alam mo kasi problema, Boy Santiago. Ano? Magkwahoy imano. Makibari ka niya itatana. Pepa Brenda. O ito, mapamap nung may lumo din anak mo. Itong may lumo dyan, metoda siya. Goodbye. Good news! Meron ba? Meron! Hindi nga. Oo. Okay. Bababa po yung mga ginagamit natin para sa mga sasakyan. Gasolina, kerosene, and diesel. Ito, ang balita medyo malaki-laki ha. Ang gasolina po, bababa ng 3.30 to 4.15 per liter. Ayun, 3 pesos and 30 centavos to 4 pesos and 15 centavos. Sa diesel naman, 2 pesos and 90 to 3 pesos and 58 centavos. Sa kerosene, 3 pesos and 40 centavos to 3 pesos and 50. Dahil po, sa ano yan, yung medyo hindi mabenta ngayon, Yolin. yung gasolina. Bakit hindi?
O ito nga Amerika di ba? Kaya nga, Nagpatol. yung sinasabi mo yan, kailan ang effectivity niya? Bukas na yan. Bukas. Bukas. Kasi lunes nga ngayon, no? Oo. O ngayon ang gagawin na dapat ni motorista, pakarga na. Bukas. Bukas. So, busin So, muna yung tangke ngayon. Yung laman ng tangke. Tipirin niya muna yung kasya pa hanggang mamayang gabi. Bukas, ihanda niya na yung pambayad niya. Hindi, gabi. Bibihirang mangyari to, Boy Santiago. Ikaw ba naka-experience na o nakarinig ka ng ganitong balita? Ano yan? The Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, nag-issue siya ng formal decree of canonical penalty or reprimand laban sa isang Constancia Areco Apong Conching Sanchez Bakit? para sa mga pagkilos na inconsistent sa turo at sakramento ng Catholic Church. Merong circular letter number 18, series of 2025, si Archbishop Florentino Dongsi Labarias, na may violations daw involving self-interpretation of divine revelation and illicit conduct in the celebration of sacraments. Yun daw pong decree nag-emphasize na yung mga action cause confusion and scandal among the faithful and undermine the moral authority of the clergy. Residente ng bahay pare sa Candaba, Papi, sa ilalim ng parish of Nuestra Señora de la Merced. Ito natagpuan o napag-alaman na merong mga religious activities na walang ecclesiastical authorization. Alam mo ibig sabihin ng Papi? Ano yan? Spell mo nga, ecclesiastical. Bukas na lang. Bakit bukas pa? Bukas na lang. Don't do for tomorrow what you can do for I today. cannot do today. So, tomorrow. I will do it tomorrow. Alam ko nakatapat niyan. Sorry. Kaya kumilos ang Catholic Church. The Archdiocese ordered Apong Conching to publicly acknowledge her errors, refrain from repeating the same behaviors, and align her practices with the doctrine of the Church. Kung nakikinig kayo sa atin, nagmamonitor, si Apong Garo, Palillo, listener natin yun Mong, expound nga ng konti. Hindi natin ano ba violation ni Apong Oo, Conching? hindi natin maintindihan. Ano ba ginawa ng pari doon? Bakit si Apong... At ito nga, hindi lang yun. ano? Si Amondeo, kung nakikinig sa atin, Amondeo. Ano yan? Ano yun? Paliwanag nyo nga sa amin. Okay? Itong reprimand ay para daw ma-correct yung deviation at or order sa church community. Pinirmahan ni Archbishop Dong Labarias and Chancellor Reverend Father Danny Nakpil nitong Marso 28. Baka mali yung turo, no? Baka, o kaya meron mga sinasabi na siya lang ang may katha, walang basihan. Kanya-kanyang interpretasyon yan Yes. sa Papi, Biblia. bati na at basa ng mga balita. Ay, Rito Herrera, magandang umaga sa iyo. Roy Malyari and Marines Conanan Hazel. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Yung mga may birthday, mamaya na, no? Samantala, formal na po marangkada kahapon ang overseas voting para sa 2025 national and local election. Ayon kay Commission on Election Chairman George Irwin Garcia, ang opisyal na overseas voting period ay nagsimula dakong alas 8 ng umaga, local time, kahapon, araw po ng linggo. At nabatid na magtatagal ang overseas voting hanggang alas 7 ng gabi sa Mayo 12. Nakasabay na rin po ng pagtatapos ng panahon ng botohan sa bansa. Anong COMELEC, ang test voting para sa registered overseas voters na nag-enroll sa online voting and counting system ay isinara ganap ng alas 11:59 ng gabi noong Sabado, Abril 12. Kasunod po nito, kaagad na rin sinimulan ng botohan. At sinabi ng roll chip na ang pagboto ng ating mga kababayan sa 77 post sa ibayong dagat ay idaraos sa pamamagitan ng internet voting. Ayan. Ay, Boy Santiago, Kadana. kumusta ka raw? Sabi ni Rizal C. Laguna ng Aqua VSL. Ay, Yes, Rizal. City. Yes. Magaling At si siguro. Jonard, Uh-huh. hindi na raw natuloy yung ating lakad. Uh, Pinangunahan ni Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda ang inaugurasyon ng Pampanga Provincial Dialysis Center 1.
Sinabi ni Pineda na yung pasilidad ang una sa mga nakaplanong district dialysis centers sa lalawigan ng Pampanga para makapagbigay sila ng affordable treatment sa Kapampangan. Ako po, lagi ko sinasabi, ewan ko lang kay Boy Santiago, pamigay na po sa iba. Huwag lang kayong maging pasyente. Oo naman. Payag ka? Boy Oo. Santiago? Oo. Ako, di baling bayad ako ng bayad sa PhilHealth, okay lang. Pamimigay ko na, kung kanino man. Huwag Kasi lang ako. nasa lifestyle pa rin yan. Kung ano yung mga kinakain natin. Ikaw ba, halimbawa, how do you define your lifestyle? Is it expensive? Is it simple? Is it cheap? Or none of the above? Ano, simpleng masustansya yung O, ano pagkain sa'yo? Ano dapat. sa'yo? Paliwanag mo ako na yung masustansya. Baka Gatas ng hindi kalabaw sa umaga. Mahirap na ngayon yun, Boy Santiago. May nabibili pa. Pero Ikaw naman. bibihira, depende sa lugar ko sa ka nakatira. O, kila CJ, wala na nga ganun. Wala nang kalabaw. Wala pang bote. meron. O, wala pang gatas. San Luis. O, kailan ba siya nasa San Luis? Panahon pa ng hapon. O, mas madalas ka dito, di ba? San Fernando. Lalo na ngayon, nagwo-work siya sa RW. Hindi ka na umuwi na San Luis, magbibili Hindi sana na kasi kami. kilala ron. Saan ka bumoboto? O, San Luis. O, kita mo. O, homecoming niya sa May 12. Pero marami ng mga tiga ron, hindi na siya natatandaan. Pagdating niya ron, who you? Kailangan sabihan na pa, anak na ako po. Gusto ya? Ilolo ko po si, ganon. Eh di sa Hulyo ka na pumunta ron. Bakit? Bakit? Huh? Ikaw, wag mo nga turuan ng ganyan ng mga tao, Boy Santiago. Bakit? I-exercise niya ang kanyang katungkulan bilang isang botante. Malay mo, yun ang ikinatalo ng kandidato. Dahil Wala siya nga hindi mo- kalaban yung mayor niya eh. Bakit? Mayor lang ba kumakandidato ron? Oh. Si tanungin Asyo, mo siya Asyo ngayon. Makapagal. Tanungin mo siya ngayon. Nagla-last term ng konsehal. Magbigay ka kamo ng 4 man lang do sa 8 konsehal. Wala. Umiiling siya. Wala siyang matandaan. Oh, tama ako, no? Tama. Ha? O hindi ba Kariroy Malyari ka, no? Ka na nga. Oh, Kariroy Malyari, Aldoldo, at pa pong gatas damulang. Ay, salamat. Ay, padala niyo kay Boy Santiago yung kalabaw. Siya na ang maggagatas. Oh, ano pa, papi? Tuloy. Noli Lorega, salamat sa inyong panonood. Oh, anong katero ng gatas ng kalabaw mo? Pinakukulo mo po ba yan? Iniinit mo, tinitira mo na mula sa bote. Ay, di, pakuluin mo muna. O pagkatapos, Oh, alam mo gusto ko dyan pagka sinasabi mong gatas ng kalabaw? ano, Brewed coffee. masarap. Pagkatapos ating voter, ano ibig sabihin ng voter sa Tagalog? Ano? Boboto. Yun ano. Pagloko no. Kamalas kasi nasa utak mo eh. O tapos, di ba? Hindi yun, masarap. Sabihin mo kung masarap o hindi pag pinagsasabi Masarap! ko. Pero mas masarap yung gatas, lagyan mo ng konting asukal at saka yung tinapay, sasaw-saw mo. Ganon? Wow, linis mong kumain ha. Tapos tinitira mo yung pinagsawsawan. Oo, inumin mo. Mag-time check ka. Alas 9:30 na po ng umaga. Nanay, ikaing munang kabul, mumunang pantunan. Nanay, king kasakitan, ikaing tunay mamilingan. Nanay, ing sulunan ning bale at ning balen, Nanay Party List. Number 38 sa Balota. This political advertisement is paid for and by Nanay Party List, Phoenix Gasoline Station, Olongapo Gapan Road, Purok 2, Concepcion, Lubao, Pampanga. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated.
Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW 95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa, kanina ka. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday! Mula po sa Laos Group, birthday ngayon ni Rayan Sarampote ng Carworld Bataan, April Rose Pascual ng Carworld Marilao, Ludivina Magtoto ng LGHI CMS San Fernando. Ludi, happy birthday! Si Abner Canlas ng Kia Pampanga, Victor Joseph Manalang ng Photon Bacolor, Leandro Razol ng Hunay Baliwag, Christian Cabao ng Fort Pampanga, kasama si Janelle Dabu ng Fort Pampanga. Happy birthday! Happy birthday kay Maribeth Bondok, Abigail Tayag, Arkesia, Kurt, Remy, and Grace. Sana marami pang birthday. Yung mga nag-birthday kahapon, Papi. Belated happy birthday, Berna Santa Cornelio, Marie Caridad Herminihilda Reyes, Mark Jude Bernardo, Mary Grace Mercado, Shigeru Kobayashi, Michael McLean Navarra, and Eliseres Guerra. Happy birthday! Excuse you po. Ano? Papadala na yung mga nagbe-birthday. Ikaw wala ka bang kilala may birthday ngayon? Ako pa, pinababayaan lang kita. Sa lahat po ng mga nagbe-birthday, happy na, birthday pa. Oy, sana'y mabusog nyo sila at sana'y mabuhay kayo hanggang gusto nyo. O hindi. Konsehal Nat Gopis na Santa Rita, Pampanga. Birthday niya ba? Hindi. Oh, Nanonood lang. Baka naman. Konsehal, good morning. Yung mga nakikinig sa atin, natutuwa daw sa announcement mo, Boy Santiago. Saan? At least, for once, tumama ka. Alin yun? Presyo. Yung presyo. Oh, sana raw all. At sana, laging ganun. Kaso nakakatakot ang kasunod nun, Papi. Hindi, pag dumami yung demand, lahat bumibili na tataas na naman yan. Siyempre, ganun talaga. Supply and demand nila. Hindi, tsaka hindi lang yan. Huwag mong kalilimutan, Papi. What goes up must come down. Ito, mukhang bad news. Ano? Katapos mo lang ng good news? Nag-switch ka na sa bad news? Sumikat ang bilang ng mga pamilyang Pinoy na dumaranas ng gutom sa bansa. Okay. Nitong Marso 2025. Bakit? Ugatin nga natin yan. Sige nga, bakit? Sa palagay mo, anong mga dahilan? Alam ko, marami. Ikaw, anong timbre mo? Ano ang pakiramdam mo tungkol yan? Bakit ang Pilipinas po, sabi nga nila, kahit saan ka lang doon maghulog ng binhi, tutubo. May kinalaman ba yan sa katamaran? Kakulangan ng oportunidad? Ng edukasyon? O suporta ng gobyerno? Ang sinasabi kasi, pag survey sa tao, sasabihin niya, nagugutom sila. Kasi sabi ng SWS, Boys and Sons, sumisipa raw sa 35.6%. Ang dami nito. Malaki. Kaya ang krimen na hindi matanggal-tanggal dahil doon. Ang problema kasi minsan, inuuna pa natin yung ating personal na bisyo kesa sa kapakanan ng ating mga pamilya. Yung kailangan muna bilhin. Hindi lang yun. First things first, Boy Santiago. Kung hindi mo kaya ang 12 anak, tumigil ka. Doon ka nala sa 2. Siguro naman kung 2 lang yung anak mo, may raraos mo na yan. At saka you believe dapat doon sa tinatawag na family income. Bali may family income, Boy Santiago. Dapat mag-obra kayo good. O, di ba? Hindi ka tuwiran yung walang oportunidad. Wala kasing tumatanggap sa akin. Bakit? If you're physically able and healthy. Marami dapat gawin. Pwede gawin. Lalo na ho sa Pilipinas. Kaya ako, Boy Santiago, pagka nabalitaan ko na mag-a-abroad ang lalaki o ang babae
sa pamilya. Nalulungkot ka. Oo, alam mo kasi kung bakit. Bakit? Yun ngang nandyan na kayong dalawang mag-asawa. Sa pagrerenda, pagpapalaki ng anak ninyo, hirap pa kayo. Yung pa kayang maiwan ang isa. Pagkatapos, lalaki halimbawa yung apo sa lolo at lola. Spoiled. Ano mangyayari? Hindi na makontrol yung bata. Correct. So, barkada, malululong sa bisyo, etc. etc. Kasi ang mga bata, papi, may edad na kailangang tinututukan. Agree? Agree. Okay. Binabantay niyan. Maging tulad ni Jesus, maging matatag. Ito po bilanggit ni Pangulong Bongbong Marcos bilang kanyang mensahe para po sa pagdiriwang ng Holy Week. Gawin niyo pong makabuluhan, makakaligtasan, makakalikasan, at higit sa lahat, kung nandiyan ang mga pamilya ninyo, bonding. Kung wala naman ang pamilya ninyo, meron na pong video call ngayon. Meron na mga text messages. Ikaw ba, Boy Santiago, agree ka pag sinabi, yung mga Katoliko raw, inihikayat ng Catholic Church na magpahinga naman muna sa politika at mag-focus muna sa pang-espiritual. Okay sa'yo? Araw-araw. Sapagkat isang Catholic bishop po ang humihikayat sa mga mananampalataya. Kaya mo yan, Boy Santiago? Sige nga, sabihin mo. Mananampalataya. Okay. Spell mo. Bukas na lang. Bukas na rin. Bukas na rin. Sige, sabihin mo na lang kung sino yung bishop na nagsabi. Sino yan? Sabi ko na nga babalik din sa akin. Hindi ko kilala yan. Ay, di si Bishop Alberto. Uy. Kaya ako pinababanggit sa iyo kapangalan mo eh. Kaso hindi mo alam. Bagay malayo. Tigat tayo si Bishop Tagbilaran. Hindi ko kilala. Ang ipinapakiusap niya sa mga Katoliko, particular yung mga kandidato, hunus dili muna. Tigil putukan muna sa politika. Relax. Pray. And believe. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat daw pagnilayan ang perpektong halimbawa ng Panginoon na maawain at self-giving. Sinabi rin ng Pangulo na dapat maging matatag sa kabila ng maraming mga pagsubok sa buhay. Kaya kung kayo po ay nagugutom, halimbawa, hirap kayo sa buhay, huwag po kayo magdalawang isip. Magdasal kayo, huwag niyong yayakapin ng hindi nyo kaya, at higit sa lahat, huwag kayong inggitero. Ito, tagsipin mo bale. Bagkasakit siya. Danupan niya. Menga diya. Hanggang ngayon, danupan niya pa. Bakit? Kabunya menga di. Ikaw ba, Boy Santiago, sa edad mong yan? Nakararanas ka na ba na sumasakit yung tuhod mo? Natatandaan mo yung si dating Pangulong Erap Estrada? Ay, hindi pa naman. Wala kang ganon? Wala pa. Di ba yung kanyang mga joint para nagkikiskisa na yung mga buto? Oo, umakyat nga ako sa atin ngayon sa hagdanan ako duman. Hindi nag-elevator. Galing ha? Kaya pala alas 7 ka umakyat, 8:30. Nandito ka na. Hindi naman, 8:45. Yan ang sinasabi ko. Huwag magbubuhat ng mabibigat. Ikaw ba nagbubuhat ka pa ng mineral water o kaya isang kabang bigas, Boy Santiago? Kaya mo pa? Kaya pa. Ba? Sana all ha? Ano lang ang diferensya sa'yo maliban sa utak mo? Bulsa. I knew it. Kung mayroong bubuhatin, magpatulong kayo sa mga kasama at huwag niyong ituring na kayo si Superman o si Batman. Kasi pag sumakit yung likod ninyo, problema yan. At huwag ka rin daw laging umaakyat at bumababa sa mga hagdanan, Boy Santiago. Malakas kasi at malaki ang stress sa tuhod ng paggamit ng hagdan. Huwag tumayo o maglakad ng matagal. Umupo paminsan-minsan at magpahinga. Mas relax ang tuhod kapag nakaupo. Baka po mamaya nauso ng kapitbahay nyo. Halos kasing edad ninyo. Abay nakakatakbo pa raw ng 3 kilometro, Boy Santiago. Baka kwento na lang yan. Hindi, 3 kilometro. Pero 1 kilometro bawat araw. Hindi pa tapos eh. Huwag din daw po magsusot ng high heels masyado. Siyempre, alam nyo, mas sexy daw ang babae kapag naka-high heels. Pero, napakalaki din po pala ng stress nito
sa tuhod. Ito Correct. ayon kay Doc Willie. Oo, tama. Willie Ong. Huwag lumuhod sa sahig. Nakakasira ito ng tuhod. Kapag nasa simbahan, gamitin yung malambot na kutsyon para sa inyong tuhod. Lalo na kung may edad kayo. Kung mataba ka, Boy Santiago, magpapayat. Hindi kaya ng tuhod, ang bigat ng tiyan, at saka ng katawan. Tama naman, no? Tama. Anong kadagulbabo, anong kalatilalam. Gumamit ng rubber shoes o malambot na sapatos. Palakasin ang muscle sa hita. Pwede ang stationary bike o mag-bending exercise ng bahagya. Masama ang sobrang pagbaluktot ng mga tuhod lampas sa 90 degrees. Lifestyle pa rin yan. Kapag umiinit ang tuhod sa matagalang paglalakad, pwedeng lagyan ng malamig na bag o yung tinatawag na cold compress. Palakasin ang buto. Uminom ng skim milk na may maraming calcium. Para sa mga kababaihan, uminom din ng calcium supplements. Anong gatas yun, Boy Santiago? Skim milk. Hindi ko alam yan. Hindi mo alam, no? Oo, kasi hindi ako naggagatas ng... Kaya kakala ko ba pinagmamalaki yung kalabaw mo? Gatas ng kalabaw. Ayun. So, hindi calcium ang tawag sa kalabaw mo. Oo, Ano? baka mamaya may branded pa ang hinihingi mo eh. Pwede. Subukan ang glucosamine at condortine tablets. Ang supplement na ito ay maaaring makabawas sa sakit sa tuhod. Kapag hindi nawala ang sakit sa tuhod, abay kinakailangan pumunta na kayo sa rheumatologist or orthopedic surgeon. O baka naman nagpo-promote lang si Doc Willie ng gamot. Wala. Tapos ang pinopromote. Oy, Roy Sarili Malyas. niya nga, hindi niya pinromote, umatras na lang. Oo, congrats kay Lorraine Sanggalang ng Buwas Candaba. First honor po siya. Saan? Proud parents si Louie at Claire. Saan nga? Sa Buwas Candaba, elementary siguro o high school or what? Ano yan? Dalawang class yan. Graduation tsaka yung tinatawag nilang level up. Recognition nila siguro. recognition. Oy, Ajal Kulala. Good morning sa'yo. Del! Kamusta na ka dyan? Oo, si... Doon naging Amerika yung dyan? Siya sa LA eh. Baka yan. Makwalta na yan. Chris Espino, good morning sa'yo. And Jen Aldana Manyo. Justin Dizon. Ba, Justin? Bakala niya ba paglalahad ngayon? Mamaya pa. Mamaya pa yun. Oh, si Marins Conanan Hazel. Kasama niya si Paulo G. Oh, pinapag-greet si Tony Whelan ng birthday. Belated happy birthday. Nabarkas mo rin niya kay Tony Whelan. Oh, kahapon, no? Birthday ni Tony Whelan. Ayos ah. Ayan. Sino pa ba? Ay, Yung mga Boy Santiago. suki. Oh. Nag-donate Sino? ng mga tapunan ng basura at mga armchairs. Oh. Ang Eco Protect Management Corporation. Oh, dyan sa may Margot yan at saka dyan sa may Gueco Elementary School nung Biyernes. Yung kay Miss Elaine Tan, April 11, nag-turn over ng 8 trash bins sa Tacondo Elementary School, Santiago. Sa may ano yan, Margot. At saka sa Gueco, Balibago. Tama, no? Tama. Ito yung may kaugnayan sa Lunes Malinis Program. Tuloy po natin to. Masipag kasi yung mga batang magdala ng mga plastic na one-time use na hindi na pwedeng i-recycle yung mga yun. So, ginagawa na lang nilang upuan at saka trash bin. Congratulations. At saka kung meron ng tapunan, Boy Santiago, there is no reason for children not to follow. Oh. Tansya ka, papi. 14 na minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Good news, Kamalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs,
burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama pa rin si Boy Santiago, Penny Pangan, and Albert Lacandale in Japan. Ay, mga balita pa rin natin. Itinaas po ng Department of Health at kahapon yung Code White Alert sa bansa. Bunsod na rin po ng paggunita sa Semana Santa. Ito'y bilang bahagi po ng paghahanda sa anumang health-related incidents na pwedeng maganap dahil po sa inaasahang pagdasal ng mga Pinoy o pagdagsa ng mga Pinoy sa mga lalawigan, mga simbahan, mga tourist destinations. Ayon po sa DOH, iira lang kung white alert mula kahapon pa. Abril 13, Palm Sunday at magtatagal hanggang sa Abril 20, Easter Sunday. Hindi kaya ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko na manatiling vigilante at magsagawa ng kaukulang pag-iingat upang matiyak ang isang ligtas na paggunita ng bahal na araw. Yung binasa mo kanina, Boy Santiago, tungkol sa overseas voting para sa mga OFW. Nagsimula kahapon, no? Oo, kahapon nagsimula yan. So dapat ipaalala ng ating mga kababayan na sa Pilipinas sa kanilang mga mahal sa buhay. Pwede na silang bumoto. Huwag sayangin yung boto. Oo. Okay? Kailangan po natin yon para may participation yung mga OFWs sa ating electoral process. Ayon kasi kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, yung opisyal na overseas voting period ay nagsimula na po alas 8 ng umaga kahapon, local time. At ito'y araw ng linggo, Abril 13. Magtatagal ang overseas voting hanggang alas 7 ng gabi sa May 12. So marami pang time, papi. Oo. Ito'y katatapos din lang noon ng panahon ng botohan dito naman sa ating bansa. At sabi pa ng COMELEC, test voting para sa mga registered overseas voters na nag-enroll sa online voting and counting system, isinara po ito nung Sabado pa. Okay? Ng alas 11:59 ng gabi. So simula na po. Alam mo ba, papi, napakarami pala ng mga overseas Filipino workers. Para na tayo mga Chinese. Lahat halos ng mga bansa. Meron tayong mga tao. Ibig sabihin ng Boy Santiago, kukunti ang oportunidad sa ating bansa. Naglalabasan pa ang ating mga kapwa Pilipino. Mukhang unang boboto yung mga taga na New Zealand. O tapos, ano pa? Ito yung sa jurisdiction po ng Wellington Philippine Embassy. Pagsapit ng alas 4 O tapos, sa susundan ito Maynila. ng sinong bansa? Susundan po ng Australia at Guam. Tapos Japan and Korea. Tuloy mo. Yung Brunei, Hong Kong, Malaysia, Macau, Indonesia, Taiwan at Singapore. Thailand po kasunod, Vietnam and Indonesia, Bangladesh, India, Pakistan, United Arab Emirates at Oman, Greece, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Kenya at Israel. Tapos Spain, Germany, Switzerland, Belgium, Romania, Denmark, Italy, Norway, sa France, Czech Republic, sa Rome, Sweden, the Netherlands, and then the Vatican, sa Poland, Egypt, at South Africa. Portugal, United Kingdom at Morocco, Brazil at Argentina, kasama na po yung New York, Ottawa at Toronto, Canada. Sa Chile, Chicago and Houston, Mexico, Los Angeles, San Francisco, Washington, D.C. at Vancouver, Canada at Honolulu, Hawaii. Dami, no? Oo. Okay na, tapos na? Yung una pong sabi ni Garcia na mayroong 1.231 milyong Filipino voters sa ibayong dagat. So, Hindi lang yun, 1.2. Boy Santiago. Iba yung mga time zone eh.
Oo. Kaya kinakailangan ay synchronize doon. Correct. Oo. Wala na tayong oras, Boy Santiago. 8 minutes na lang, 10 o'clock na. Ay, boys. Magdasal ka at magpasalamat. Abangan na susunod na Bukas, programa. Bukas meron pa tayo, ha? Wednesday tayo off kasi off the air ang RW. Simula Wednesday ng alas 12 ng tanghali. Kailan tayo magbabalik sa Himpapawid, Boy Santiago? Sa Sunday. Anong petsa yan? Sunday is 20. O tapos ang talakayan magbabalik sa 21. Okay. Magdasal ka now na. Diyos Ama, tulungan po kaming mamuhay ng puno ng pag-asa habang hinihintay ang araw na makakasama ka namin. Amen. Ang kakatamang Ama ng Kapampangan, Papi. Kalunyayan. Meaning? Swellings of the lymph at glands. Ika kanyan, may bugami ka makanyan, minom na kang panulot, magpainawa ka. Okay, Sino na sa technical department, Boy Santiago? CJ Buandok ng San Luis, pero nakatira sa Bacolor at saka sa Bulaon. Yako po'y Peripangan. Lagi ko pong panabilin at sasabihan kayo. Mimingat, mga di, magpasalamat kay nga pong Ginoo. Bye-bye. You are a child.